Ikalabing-limang kabanata. Makamandag na bubuyog, isang uri ng insekto na kumakain ng karne, hinuhuli ang biktima gamit ang kanilang makamandag na panusok. Yun lang ang alam ni Aileen tungkol sa mga bubuyog, at wala din siyang makitang dagdag pa na impormasyon sa binabasa niyang handbook ng tagapamahala ng Ture. Sa palagay ni Aileen ay hindi naman mapanganib sa ngayon ang bubuyog. Kaya pansamantala na muna niya itong babantayan. Itatanong na lang daw niya sa kanyang lolo ang tungkol dito. Tinanong ni Sejun ang reynang bubuyog kung siya ba talaga ang kaibigan niyang maliit na bubuyog. Ngumiti ang reynang bubuyog at tumango. Di makapaniwala si Sejun sa laki ng pinagbago nito. Maging ang itim na kuneho man din ay manghang-mangha sa nakikita. Nagsimula ito noong araw na nakakain ang bubuyog sa katas ng bulaklak ng tanim ni Sejun. Tuwing nakakakain ito ng katas ng bulaklak sa tanim ni Sejun ay gumagawa, at naglalabas ang katawan nito ng isang malakas na amoy at bumigat din ang bubuyog. Nagdulot ito ng pagkabahala sa reynang bubuyog. Gayunpaman, mabuti at agad niyang nalaman ang dahilan kung bakit nagbago ang pakikitungo ng reynang bubuyog sa kanya. Ang rason ay nagkaroon siya ng kakayahan na mangitlog. Kaya napagdesisyonan niyang lisanin ang pugad at magsarili. Gumawa siya ng pugad sa loob ng kuweba kung saan sa palagay niya ay ligtas. At sa loob ng kanyang bagong pugad ay tiniis niya ang sakit. Pagkatapos ng ilang pagbabago sa kanyang katawan, ay sa wakas naging reynang bubuyog na din siya. Binati ni Sejun ang bubuyog sa pagiging reynang bubuyog na nito, at inalay ang bulaklak na bitbit. Natuwa ang reynang bubuyog at inakap si Sejun. Nagtinginan ng mga batang bubuyog at niyakap din nila si Sejun. Makalipas ang ilang araw. Sa pilitang ginising ng mga kuneho si Sejun. Hindi maintindihan ni Sejun kung ano ang nangyayari. Pareklamong nagsalita si Sejun. Umasa siya na makakatulog ng tahimik nitong Blue Moon sa pagkakataon na ito. Hinila ng mga kuneho si Sejun sa taniman ng mga karot at itinuro ang bunga na may enerhiya ng Blue Moon. Hindi makapaniwala si Sejun dahil akala niya na hindi magbabago ang karot dahil maliit pa ito. Sinabihan ni Sejun ang mga kuneho, kaya pala minamadali niyo akong gisingin dahil dito, mga pasaway kayo. At hinatak na nga ni Sejun ang karot. Lahat na siguro ng mga positibong damdamin ay naramdaman ng mga kuneho sa mga sandaling iyon. Natuwa si Sejun sa laki ng naaning karot. Tiningnan ni Sejun ang status window nito. Karot ng pagpapaliksi na may enerhiya galing sa Blue Moon. Isang karot na pinatubo sa loob ng Ture. Masustansya at masarap. Subalit, ngayon na may enerhiya na ito galing sa Blue Moon, ay mas naging masarap pa ito. Kapag nakonsumo ay permanenteng nadadagdagan ng 0.05 ang pagiging maliksi. Tagapagpatubo ang magsasaka na si Sejun Park. Araw bago masira, 45 araw. Antas ng item, E+. Nagsulputan naman ang mga notification window sa experience ng propesyon. Sa pag-aani at sa level. Napansin ni Sejun na mataas ang experience points na ibinigay dahil sa pagtaas ng antas nito. Inalay ni Sejun ang karot sa mga kuneho. Inabot niya ito sa tatay na kuneho. Pinasalamatan ni Sejun ang mga kuneho at nakiusap na sana ay tulungan pa rin siya ng mga ito sa hinaharap. Natuwa ang mga kuneho. At ipinaputol nila ito ng pantay-pantay sa kuneho na may karit. Namangha ang lahat sa ipinakita nitong galing sa pagputol. Maliban sa isa, tila hindi yata nagugustuhan ng itim na kuneho na nahihigitan siya. Mayroong 5 piraso ng bunga ng kamatis ang naging asul ngayong Blue Moon. Inani ito ni Sejun at ibinigay sa tagapamahala. Nagpasalamat ang tagapamahala. Sabi naman ni Sejun kung tunay nga itong nagpapasalamat ay dapat bigyan siya nito ng bagong kakayahan sa susunod. Pag-iisipan daw muna ito ng tagapamahala at ibibigay kalaunan. Nabaling ang atensyon ni Sejun sa komosyon. Nakabalik na pala si Teo galing sa pangangalakal pero hindi kilala ng mga batang bubuyog si Teo at inakala na kalaban ito. Gumitna si Sejun at inakay si Teo.
Sinabihan ni Sejun ang mga batang bubuyog na hindi kalaban si Tayo. Dagdag pa ni Sejun na, kabilang si Tayo sa pamilya nila. Naintindihan naman ito ng mga batang bubuyog at umalis. Ibinaba ni Sejun si Tayo. At sinabi ni Tayo na, maraming salamat kapatid na Sejun. Pinisil-pisil ni Sejun ang pisngi ni Tayo habang pabiro na sinasabihan ng, ha? Kapatid na ang tawag mo sa akin ngayon? Empleyado lang kita. Ang lakas naman ng loob mong tawagin ako na kapatid na para bang magkasing level lang tayo. Sumagot naman si Tayo, sinabi mo kasi na pamilya tayo. Tumigil si Sejun at tinanong kung ilan ang kinita ni Tayo sa pagbenta ng mga kamatis. Iniabot ni Tayo ang kinita niya na 75 tower coins. Pinuri naman ni Sejun si Tayo sa kanyang pagsisikap. At sinurpresa ni Tayo si Sejun sa dagdag na kinita nitong 30 tower coins. Ipinaliwanag niyang naghintay kasi ang mga tao sa kanya ng ilang araw. Kaya tinaasan niya ang presyo ng 0.02 tower coin kada piraso. Tinanong ni Tayo kung nasurpresa ba si Sejun. Walang reaksyon si Sejun. At tinanong ni Tayo kung ibabalik na ba ni Sejun ang dating titulo niya. Ibinigay ni Sejun ang insentibo ni Tayo. Pero Tayo ang empleyado pa rin ang tawag ni Sejun sa kanya. Nagtanong si Tayo kung maaari ba nabigyan siya ni Sejun ng bagong titulo. Nagawa naman daw niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Nagtaka siya kung bakit hindi ibinalik ni Sejun ang titulo niyang mapamaraan na tagapagtinda na si Tayo. Sinabihan ni Sejun si Tayo na kailangan pa nitong magsumikap para maibalik ang dating titulo. Nabigo ang damdamin ni Tayo. Hindi niya akalain na mahirap pala ang daan upang maging mapamaraan na tagapagtinda na si Tayo. Mapag-alaman ang dahilan kung bakit hindi nasurpresa si Sejun sa nagawa ni Tayo. Binibigyan pala ng tagapamahala si Sejun ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa pangangalakal ni Tayo. Kaya pala binigyan ni Sejun ang tagapamahala ng asul na kamatis kanina. Kabayaran pala yon sa impormasyon na natatanggap niya. Napalingon si Sejun kay Tayo. At nakita niya na masaya itong kumakain. Tinanong niya si Tayo kung ano ang kinakain nito. Sumagot si Tayo na churu ang pangalan ng kinakain niya. Bigay sa kanya ito ng isang tao matapos nitong magpa-picture sa kanya. Inisip ni Sejun ang paraan kung paano nakarating sa loob ng ture ang churu. May dalawang paraan. Unang paraan, ang tinatawag na pangyayari na vanishing. Sa ganitong paraan nakapasok sa ture si Sejun, maging ang kanyang bitbit at suot na mga bagay ay naisama din niya sa pagpasok. Pangalawang paraan, awakened na adventurer. Nabalitaan ni Sejun na maari lang na makapagdala ng 1 kilo ng kagamitan ang mga awakened galing sa labas ng ture, papasok. Pero kapag lalabas sa ture ang isang awakened, ay maari nitong dalhin ang anumang bagay na walang restriction. Kadalasan na dinadala ng mga adventurer ay mga simpleng bagay at magagaan lamang. Kagaya ng mobile phone, instant food at yosi na ginawa para lamang gamitin sa loob ng ture. Napaisip si Sejun sa adventurer na nagdala ng churu para lang makilala ang pusa. Nang biglang may sumagi sa isip ni Sejun. Here we go again. Sana nagustuhan mo ang video. Paki-like at subscribe guys. Salamat.